Noong nakaraang 2 araw, nagkaroon ako ng pangitain sa hinaharap na tumagal ng 20 taon. Sa panaginip, ako ang nagmamanipula ng bilyon-bilyong pondo na mumuno sa mga kumpanya. Ako ang hari ng stock market, Dali Pharmaceuticals, bumili. Tumaas. Bigo New Energy, bumili. Tumaas, ang stock ko, tumaas din. Shanghai Beer, all in. Tumaas, kuya, ang galing mo. At saka, Sanshi Group, bumili. Fifan Aluminum, bumili. Yaoshan Film, all in. Lahat tumaas, kuya, gusto kong maging ina ng mga anak mo. Ako ang pinili ng tadhana, lulupigin ko ang mundo. Hoi exae o vayu. Ito. Ang bank account mo. Bakit naging 0 na? Ano ba alam mo? Ang all-in ay isang uri ng karunungan, panoorin mo. Tingnan mo kung paano ako. Naku, ano to? Hindi ba kaya ko? Makita ang hinaharap. Hindi ba't hawak ko ang script ng Stock God? Paano ako naging leak? Ha. Makita ang hinaharap? Nagluluko ka na. Oh, haha, hindi na ako makahinga sa kakatawa. Oy, tanga. Stock God pa? Naku, nahihina ako. Siya muna. Sige, alis na, alis. Nagsisimula pa lang, natalo na agad. Akala ko. Ako ang reincarnation ng Stock God, kaya nga pinalitan ko ang pangalan ko. Ng Stock Market Master. Talaga nga, kabaligtaran ang mga panaginip. Yung stock na pinili ko noong nakaraang 2 araw. Bumili ako, tumaas agad. Anong skill yun? Walang kwentang usapan? Ano ba? Yan? Direct limiter. Sa totoong buhay, hindi nanalo. Sa online, hindi pa natalo. Isang walang kwentang estudyante ko, 200,000 naging 2 milyon. Isang taon lang. Diyos, I'm a, tuwan montag ako. Nagpopulahan lang kami, HMPH. Ang galing mo talaga. Hindi ba Photoshop lang yan? Sino bang hindi marunong? May picture, may katotohanan. Ito na ang tunay na stock god. Ang galing. Master, nakilang Diyos, turuan mo ako, malapit na ako. Wala na pag-asa. Nag-post lang ako ng picture sa grupo, may talagang tangang. Itinuloy akong Diyos. Nag-invest ako ng 500,000. Nalugi ng malala, tulungan mo ako, Diyos. Kikita, magiging mistress ako. Ako, 36 Bitcoin ng campus. Hindi ba siya ito? Narito ang kampiyon ng campus model competition. Tang Xian. Tang Xian, mahal kita. Tang Xian. Hindi ba ito yung matalino at magandang Diyosa mula sa Finance Department? Ang pangarap ng libo-libong lalaki sa Mingsu University. Pero ngayon, kailangan niyang ipagbili ang sarili para iligtas ang stocks. Ang laki ng pinabago. Kung hindi ka talaga naniniwala, pwede tayong mag-video call para makita mo. Diyos, bigyan mo ako ng paraan para mabuhay. Naku, si Tang Tian talaga ito. Wala na talaga akong mapupuntahan. Ito yung maliit kong account para sa stocks. Hindi ako naman siya. Kung sino ako, sabihin mo, ano ba ang nangyayari? Ang bata ng boses ng Diyos na ito, gusto ko siyang makita. Kung ano ang itsura niya. Noong nakaraang taon, nag-start akong mag-stock kasama ang best friend ko. Nakakakuha naman ako ng kita sa simula pero pagkatapos. Naiinis ako kasi maliit lang ang puhunan, mabagal ang kita. Kaya sinunod ko ang payo ng best friend ko, ginamit ko ang credit card. Nanghiram ako ng illegal na loan pero hindi ko inasahan. Naabutan ako ng stock market crash, lahat bumagsak. Ngayon, hindi lang ang puhunan, pati ang monthly. Malaking interes, hindi ko na mabayaran. Ay, isa na namang piniling biktima. Diyos, kung ililigtas mo ako, pwede akong mag-alay ng sarili ko. Ito lang ang maibibigay ko. Diyos ng stocks, pupunta ako sa tindahan. Kailangan mo ba? NG anuman? Bilhan mo ako ng sovereign tissue. Tandaan, huwag lalampas sa 5.50. Siege, Dios NG stocks. Hindi ako naniniwalang aabot sa 6. Naka-video call pa tayo. Sino bang Diyos ng stocks ang nag-aalala sa ilang piso? Muntik na akong mahuli, kailangan kong siyang i-delete agad, nakakahiya kung malaman niya. Diyos. Bakit? Ganito na ako. Pero agad akong tinanggihan ng Diyos. At in-delete niya ako. Wala ba akong karapatang maging kaibigan niya? Ganito ba talaga ang mga top investors? Na parang hindi interesado sa pera. Kahit konting payo lang, makakabawi ako. Hindi, mali ito.
Kanina, narinig kong may tumawag sa kanyang stock god. Ibig sabihin mahirap siyang kausapin. At saka, bigla-bigla na lang siyang nagsabi ng Southern Tissue, huwag bibilhin kung higit sa 5 piso at 5 sentimo. Baka sinusubukan niyang ipahiwatig sa akin na ang Southern Paper Industry ay nag-close ngayon sa 5 piso at 45 sentimo. Eksaktong mas mababa sa 5 piso at 5 sentimo. Alam ko na. Sinasabi sa akin ng stock god ang tunay na insider information. Natatakot siyang ma-violate ang rules. Kaya pagkatapos niyang magpaalala sa akin, agad niyang tinanggal ang lahat ng contact details para masiguro ang ganap na kaligtasan. Ah nga, tama ka. Ito talaga ang tunay na paraan ng isang stock god. Southern Paper Industry, Billy. 20,000 all in. Ang perang pinaghirapan ko sa pag-aaral at pagtatrabaho nitong mga nakaraang taon. Lahat nawala. Naku, kasalanan ko. Naniwala ako sa isang basurang stock. Si Tang Tian, kaninang umaga hindi ba siya? Wala. Akin ba? May energy booster. Teka, mukhang papunta siya sa akin. Baka nakilala niya ako. Baka isusumbong niya ako. Hindi posible, hindi naman ako nagbukas ng kamera. Yu Guanchao, Sr. Junior, kumakain ka rin dito. Pamilyar ang boses na to, hindi maling hinala lang. Yung stock god na yun, imposibleng kumain ng siopaw at lugaw. Hindi kami kumakain, nagpapakain kami ng baboy. Di naman, yan tanong, nasa cafeteria na kami. Kung hindi kakain, ano pa gagawin namin? Huwag kang makunwari, alam kong gusto mo lang. Makipag-chat sa amin. Ang cute MO. Sige, Yutong, huwag mo na siyang pansinin, tara na. MM. Huwag kami na, kukuha akong kakain. Esan, Tsian, halika. Yutong. May sasabihin akong magandang balita. MM. Kaninang umaga, nakilala ko ang tunay na stock god. Tutubi anong nangyari? Sabihin Montag. Kaninang umaga sa group, may nakita akong V. Na stock master, isang top expert, nag-post sa group. Sabi niya, yung estudyante niya, nagawa nitong gawing 2 milyon ang 20,000 sa isang taon. Yung profit curve, parang rocket. Tumataas ng diretsyo. Stockmaster, tapos. Hindi ako na. Alam mo ba? Sinabi niya sa akin ang isang stock na tiyak na tataas. Ay naku, sige na, kwentuhan mo ako. Ano ang nangyari? Kailan ko ba sinabi sa kanya ang tungkol sa stock? Southern Tissue, huwag bibilhin kung higit sa 5.5 pesos. Iyon ang eksaktong sinabi niya. Bilhan mo ako ng Southern Tissue. Tandaan, huwag bibilhin kung higit sa 5.5 pesos. Huwag bibilhin. Wow, ang swerte Montag talaga. Naiinggit ako sa'yo. Biglang may nagbigay ng tip, Southern Tissue, bilhin na ngayon. Ang tanga nitong babae, siguradong naloko siya ng sinumang scammer. At ngayon, maganda ito kapag naubos na ang pera niya. At nagkautang, baka marami akong makuha kay Chan. Na referral fee. Ganito rin ang naisip ko sa stock expert na ito. Ako si Tang Tian, siguradong babangon. Kaya, pinagsama ko ang lahat ng pera ko all in. Southern Paper. Ano? All in ka sa Southern Paper. Ano? All in ka sa Southern Paper. May zakit KBA? Balief. Naku, sinabihan ko lang ang roommate ko na bumili ng Southern Tissue para sa Siri ang tanga nitong babae. Bakit naging stock code pa? At all in pa. Kaya pala nalugi siya sa stock market. Tangtang, pakinggan mo ako. Ang mga nakikita mo sa internet na malalaking kita, na umaabot sa daang beses, puro Photoshop lang yan. Nag-aantay lang sila ng mga baguhan na maloko, dapat kang maging maingat. Si Yun na nasa philosophy, graduating na. Wala pa rin trabaho, bakit may oras pa siya? Para makialam sa iba? Salamat sa concern mo. Pero ibang mundo ang finance, ang mga tunay na eksperto. Ay hindi mo kayang unawain, bumalik ka na lang. Sa pag-aaral ng philosophy mo. Yun na laging sumusunod, wala ka bang salamin? Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Sa itsura mong yan, may karapatan ka bang magpakitang gilas sa akin? Alam mo ba ang K-line patterns? Alam Montag BA ang Markt Golden Cross? Alam Montag BA ang Fundamental Expectation Gap? Ako. Hindi ko naintindihan pero ako mismo ang scammer. Nandito ako, alam ko kung totoo o hindi ang balitang ito. Tang, maniwala ka sa akin ang mga ito. Na insider info, 79% ay scam. Magbenta ka na para hindi masyadong malaki ang lugi mo. Tama na Yu, ako ang nagmakaawa sa Diyos para lang siya pumayat. Natulungan ako. Kahit anong sabihin mo sa akin, okay lang.
Pero kung lalapastanganin mo siya, ikaw ang magiging dahilan ng pagkainis ko sa'yo. Ang tanga-tanga ko, sana hindi na lang ako nagpanggap. Wala na lahat. Ano ang sinabi mo? Wala akong sinabi. Junior, parang bumagsak ang Southern Pepper. Ha? Xian Xian, Jingnan Montag, Southern Paper, Bumagsak. Xian Xian, Yang Stock Mo, Pareng Bumagsak. Impossible. Hindi nagkakamali ang Diyos, sigurado ako. Hindi pa lang dumating ang tamang oras. Naku, sa internet, maraming nagpapanggap na Diyos. Gusto lang nila manloko ng pera at puso. Eh, benta mo na habang maaga pa. Para hindi masyadong malugi. Hindi siya ganoong klaseng tao. Kayang-kaya niyang gawing ginto ang bato. Kapag sinabi ng tataas, tataas talaga. At yung mga estudyante niya, kaya nilang ay negatibo 100 inakhi ang pera nila sa isang taon. Tian Tian, Nananawala Akong Totazito. Hintayin pian natin. Ethan, Ano na gagawin natin? Hindi naman pwedeng hayaan na lang siyang malugi at magpakamatay. Dapat sabihin na natin ang totoo. Junior, kaninang umaga kasi. Xiao Yu. Narinig ko na naubos mo na yung pinaghirapan mong pera. SA Pag Stock. Ruji, paano mo nalaman? Yung dati mong roommate, sinabi sa akin ng makasalubong. Kumusta na, Xiao Yu? Gusto mo bang bumalik? sa bar para mag-part-time. Salamat, Ruji, sa pagtanggap sa akin. Pupunta ako mamayang gabi. Akala ko talaga, napakagaling na Diyos. Pero isa palang baguhan na nalugi lang. Ano? Dahil nalugi ka ng malaki, akala mo pwede ka nang magturo. Mas mabuti pang mag-part-time ka na lang. Hindi mo kaya ang stock market. Hindi ko talaga maintindihan. Pero yung Southern Paper, sinabi ko lang yun ng walang malay. Ano ba kayong mga nagkakandarapa, mga siraulo? Maling-mali ang pagkakaintindi niyo sa akin. Ano? Sa ganitong sitwasyon, kailangan ko nang aminin. Ang totoo, Tumataas na talaga. tumataas. Biglang tumaas ang Southern Paper. Biglang tumaas. Nag-limit up na talaga. Yutong, tingnan mo. Nagpakita na ang Diyos. Ang taas ng pagtaas. Ang galing. Ang Southern Paper Industry at ang malaking e-commerce dyan sa bansa ay pumirma na eksklusibong 3-year supply framework agreement para sa mga tissue paper. Alas na ang Southern Paper. Ang Southern Paper Industry, ngayon ito ang pinakamainit na stock sa merkado. Maraming nagsasabi na magkakaroon ito ng sunod-sunod na price limit up. Tama ang rekomendasyon sa akin ng Stock God. Nakuha niya talaga ang kita. Nakakainis, baka naman. Nakipag-close na talaga siya sa Stock God. Kuya Yu, Yixen, nakita ko na. Tumama ang stock na nire-rekomenda ng Stock God. ikaw na yan, nagdududa ka pa sa stock God. Kaya naman, nalugi ka ng todo. Sortihan lang yan. Walang kinalaman sa akin ang pagtaas ng Southern Paper Industry. Wala talaga akong kinalaman dyan. At ikaw, naglakas loob kang magsabing scammer ang stock God. Ikaw, Mag-waiter ka na lang. Xian Xian, sabi ka USA, yo, swerte ka talaga. Magkaibigan tayo, DEBA? Pwede mo bang ibigay sa akin? Ang contact number ng Stock God. Magkaibigan naman tayo. Dapat magbahagi tayo ng swerte. hindi pwede. Binalikan na ako ng stock God. Kung ipamigay ko ang contact niya, magagalit siya. ADE at Montag ulit ang Stock God. Tapos, kung may insider info, sabihin mo sa akin. Promise. Hindi ako magkukwento. Dapat kong i-add ulit ang Stock God para magpasalamat. Ay naku, Hoy, you, bakit ka nagpapanik? Akala mo, yan sa kanila yan. Ay, cow? Siya. Puro salita lang yan. Hindi siya kasing galing ng kuko ng stock God. mga juniors, kahit hindi kayo maniwala. Ang price limit up ng Southern Paper Industry ngayon ay dahil sa good news. Kapag na-announce na yan, babagsak din yan. Dapat magbenta na kayo. Mas mabuting kumita na lang kayo ngayon. Anong alam mo? Mas magaling ang stock God kaysa sa'yo. Tinawag ka lang namin kuya. Akala Montag kung sino ka na. Yutong, alis na tayo. Hoy Junior Tang. Hindi ko inakalang tumama talaga.
Oy, bumalik na ang stock good. Kuya Zhang, HMP. kamusta? Ito po ang inyong in-order na alak. Sana'y masiyahan ka. Naku, bakit andito na naman siya? Servidor, Hello ganda, anong inumin mo? oy, si Kuya Yu pala to. Talagang nagtatawag ng order dito. Kuya Yu, hindi mo ba sinabi na yung stock ng Southern Paper? May risk na bumagsak. Bakit hindi ka nag-a-analyze ng stocks? Dito ka nag-experience ng buhay. Baka naman. Sa sobrang lugi mo sa stocks, wala ka nang makain. Ate gusto mo bang umorder ng inumin? Ayoko. Huwag kang makipag-close sa King. Sabi ko sa iyo. Kung hindi mo rerespetuhin ang idol ko, magkikita pa tayo. Bigyan mo ako ng isang Shanghai beer. Ito, sana'y masiyahan ka. Salamat. Idol, i-add mo naman ako. Idol, pakiusap. Bakit ba tong babaeng to parang ayaw na umalis? Ay naku, yung mga babaeng estudyante ngayon. Ang gaganda talaga. Yung ganitong klase. Sino kaya ang susunod na gagahasang gagong makakaagrabyado sa kanya? HMP. Yun ba? Oo. Baka nga siya pa ang mababayad para sa lalaki. Magbabayat? Palif KBA? Ang ganda-ganda niya. Paano siya magbabayat? Yung mga mayamang lalaking gusto manligaw sa kanya. Abot hanggang Paris ang pila. Idol, may bago akong litrato. Konti lang ang tela. Nakita mo, Taktia, yung embrayon? Target nila, yung mga babaeng mag-isa. At lazing, yung babae, biktima na siya. Servidor, isa pang dosenang Shanghai beer. Tang na, gusto pa niyang malasing. Gusto niyang mamatay. Ate malapit nang magsara ang dorm. At lasing ka na. Baka dapat umuwi ka na. Ano nang pakialam mo? Kanina hindi mo nirerespeto ang idol ko. Sino ka ba? Inuman. Bigyan mo ako ng inuman. Idol. Pwede akong magpainit ng kama mo, pwede akong magkaanak sa'yo. Paki-accept naman ang friend request ko. Naku, hindi naman ako santo. Nagkukusang loob na nga siya sa akin. Hindi ko naman pwedeng hayaan na siraan siya ng tong lalaking to. Kung hindi mo accept ang friend request ko, Dave, maglalasing na lang ako at ibibigay ko na lang sa iba. Na-accept na ng idol ko ang friend request ko. Idol, salamat. Salamat. Tumama nga ang Southern Paper. Ang galing mo talaga. Naiintindihan mo ba ang pahiwatig? Swerte mo kung naiintindihan mo. Makinig ka kahit gaano kataas ang pagtaas bukas. Bago mag-negatibo 0 oras ng umaga, ibenta mo lahat ng stocks mo, walang matitira. Ibenta lahat. Baka nga totoo ang sinabi ni Yugo Anchao. Diyos, hindi ba pwedeng maghintay pa? Nag-utang ako ng malaking interes. Ang bilis tumaas ng interes. Pera lang yan, darating din yan. Nasa bar ka ngayon, umuwi ka agad sa school. Kung hindi ka gumising bukas ng umaga at alas 9, kahit Diyos hindi ka na matutulungan. At huwag mo nang hawakan ng Shanghai beer. Ngayon din, umuwi ka sa school. Sige, susundin kita. Uuwi na ako agad. Huwag mo akong i-delete. Huwag mo akong i-delete. Kung malaman ni Tang Qianqian na ang Diyos na sinasamba niya ay isang mahirap lang na tulad ko, ano kaya ang mangyayari? Waiter, wag na yung Shanghai beer.
Sa wakas, nakauwi na yung malaking problema. Hindi pa naman na-serve ang drinks, paano nalaman ng Diyos? Na umorder ako ng Shanghai beer. Baka nga. Nasa bar na ito ang Diyos. Pumunta ba talaga ang Diyos para subukan ako at tuparin ang pangako ko? Pero bakit hindi siya lumabas para makita ako? Diyos, paano mo nalaman na umorder ako ng Shanghai beer kanina? Diyos, Naku, kanina lang nasabi ko na. Diyos. Ikaw pala ito. Wala akong ginawa, ikaw ang humalik sa akin. Ikaw, isang waiter, hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Anong ginagawa mo dito nagtatamad-tamad? Ako, Bastos, kung sasabihin mo ang nangyari ngayon. Patay ka sa akin. ako, Nga naman, ang Diyos na yun, isang marangal na tao. Bakit pupunta sa maliit na bar na yun? Alaynan. Mura lang. Kayuguan siya na yung bastos na lalaki. Pero bakit binanggit ng Diyos ang Shanghai beer sa akin? Baka nga. Baka may iba na namang pahiwati. Totoo pala ang stock na Shanghai beer, kaya pala ang Diyos. Talagang nagbibigay ng pahiwatig sa akin. Diyos, salamat, naiintindihan ko na. sino yun? Loko ka, ano ang naiintindihan mo? Kagabi lang. Bukod sa pagpapauwi sa kanya sa dorm, wala naman akong ibang sinabi. Naku, idol. Ang Southern Paper Industry, bagsak na sa floor. Totoo nga. Ang galing. Ayoko na. Bumagsak talaga. Buti na lang, kagabi pinilit ko siyang mag-clear ng stocks gamit ang dumi account. Tapos na rin ang problemang to, bahala na, trabaho na. Idol, sinunod ko na ang utos mo, full position na sa. Shanghai beer. Kailan ko ba sinabihan siyang bilhin yung basurang stock na yan? Noong nakaraang araw. Nag-Shanghai beer siya, nalugi ng sobra. Ay naku, noong nakaraan, swerte lang siya. Sa susunod, hindi na siya magkakaroon ng ganoong kapalad. Yutong, may bagong instructions ang idol. Shanghai beer. Tiyak na tataas yan, bilhin mo na. Tansian, ang Tanggamontag. Ang Shanghai beer, ilang araw nang tuloy-tuloy ang pagbagsak. Ang Klein parang ECG na flatline, malamang. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbagsak. Tapos todo kayot pe Asia. Sian, medio tight ang budget kaon gayon. Hintayin muna natin ng ilang araw. Sige, kapag nalugi ka ng husto at hindi mo na mabayaran ang utang, pupunta ka na lang kay Kuya Tsian para magtrabaho para bayaran. Ang commission na, 2. Malapit nang makuha. Tumaas. Yutong, tingnan mo. Ang bilis ng pagtaas. Ano? Tumas ulit? Naku, Panginoon. Niloloko mo ba ako? Noong kumpiyansa akong bumili ng Shanghai beer. Bigla namang bumagsak. Tapos ngayong na-liquidation ako. Biglang bumangon ulit. Idol, sa loob lang ng ilang sandali, kumita ako ng 30. Salamat. Ikaw ang idol ko, ang tagapagligtas ko. Mahal na mahal kita. Ikaw kumikita, ako naman luging-lugi. Ayoko na. High up ka. Sinadya mo bang sumalpok? Rujay, hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Halos dikit na ang mata mo sa E-Class Strategic Nuclear Weapon KO. Boss, nandito ka pala. Ayaw pa rin niyang umakyat sa stage. Oh, ayaw talaga. Ang mga bisita. Nakagalit na. Puntahan mo na siya. Ruji, anong nangyari?
Nag-walkout ang singer, pupuntahan ko. Tara. Singer. Hindi ba't best friend ni Rujay yon? Bakit ayaw na niyang kumanta? Diyos, ang beer ng Shanghai ay sobrang taas ang presyo. Kukunin ko na ang kita ko. Mas maganda ang pangitain. Susunod lang ako sa utos mo, Diyos. Bakit ko siya nakalimutan? Si Tang Tiantianay, ang presidente ng music club sa school, ang ganda niyang kumanta. Marami siyang fans sa school, perfect siya para tumulong ngayon. Miss na miss kita, miss na miss kita. Nako, Diyos, nasa Mingsu pala siya. Bar ng Voodoo, familiar ako. Hintayin mo ako. 10 minuto, hindi. 5 minuto lang, siguradong magaling ang performance ko, hindi kita bibigin. Tion. Saan ka pupunta sa ganitong oras? Pinapunta ako ng Diyos sa bar ng Voodoo para tumulong, baka mamaya. Makita ko na siya mismo, mag-aayos ako para maging. Pinakagwapo sa buong lugar, alis na ako. Hoy, dahan-dahan, buisit, baka nga nakahanap siya ng mayaman. Paano na ang bayad sa ulo ko? Yuhan. Sabi mo 4 na oras kang kakanta, 1 oras ka pa lang. Tumigil ka na, ano ba talaga ang gusto mo? Sinabi ko na, masama ang pakiramdam ko, masakit ang lalamunan ko. Ganito lang ang kaya ko, kung gusto nyo pa. Ako sa stage, dagdagan nyo ng 10,000. 10,000? Nagtaas ka ng presyo, ano naman? Kung hindi nyo kaya ang presyong ito, humanap kayo ng iba. Laoshang, palitan mo siya. Boss, naghanap na ako kanina. Sa oras na ito, wala nang singer na makakapunta agad. Ano? Kung hindi ako sigurado, hindi ko sasabihin ang presyong ito. Sister Ruo, kung magdadalawang isip ka pa, mamaya. Hindi na ito ang presyo, pag-isipan mo na mabuti. Bakit umalis ang singer sa gitna ng kanta? Tutuloy pa ba? Ang laki ng lugar na ito. Wala bang singer? Ibabalik nyo ang bayad ko. Ibalik ang bayad, ibalik ang bayad, ibalik ang bayad. Boss, pumayag na lang tayo para matapos na ang gabi. Huwag kang pumayag. Sister Ruo, kung ayaw niyang umakyat sa stage, huwag na. Nakahanap na ako ng singer para tumulong. Oh. Akala ka uzino, ziyugwan chao pala. Ikaw na mahirap, hindi ka naguhugas ng plato. Ano ginagawa mo dito? Xiaoyu, kilala mo ba ang mga singer dito? Hindi. Kung hindi mo kilala, bakit ka nakikialam? Hindi mo ba nakikita? Sorry delikado ang story ngayon. Ay, Kuya Zhang, kahit hindi ko kilala. Kung sino yung singer, pero tinawag ko yung campus crush namin. Si Helen, president siya ng music club sa school namin. Ang ganda pa ng itsura niya, siguradong mas magaling siya. Kaysa doon sa babae. Xiaoyu, hilala Montag pala si Campus Kachteng? Sister Ruo, huwag kang maniwala sa kanya. Siya? Magtatawag ng campus crush. Alam ka o talaga yan, kaklase ka o siya. Sa klase, wala siyang presence. Kahit ako, di siya pinapansin, tapos magtatawag ng campus crush. Kahit totoo yung sinasabi niya, yun ay dahil. Hindi ako masyadong sociable, pero totoo talaga. Tinawag ko si campus crush, papunta na siya. Tama na, Xiaoyu. Bidebeng, baka na zumabat. Nakita ko na yan, noong nakaraan, kitang-kita ko. Kung paano ka tiningnan ni Campus Crush Tang. Ayaw ka talaga niyang kausapin. Paano mo siya matatawag? Boss, bigyan mo na lang siya ng 100K. Para matapos na to. Kung magpapatuloy pa tayo, mawawala na yung tao. Boss, nasaan na? Wieder BA 2, I refund mo yang card. I refund. 100K. Yun yung presyo kanina, ngayon, 200K na. Ano? Kanina ay 100 ka lang sinabi mo tak. Sinabi ko na sa inyo, tumataas lang ang presyo ko. Ayaw niyong maniwala, naniniwala pa kayo sa taong to. Ikaw talaga, patlak, ay 100 ka lang sana. Tapos na sana to, ngayon. Sino magbabayad ng extra 100K? Ikaw? Laojang, Vital 1 MO. Boss, huwag mo akong pigilan. Hayaan mo akong turuan to. Ang yabang-yabang, stock expert daw. Tapos makakatawag daw ng Campus Crush Tang. Nasaan na si Campus Crush Tang? Sana siya? Sister Ruo, tingnan mo, dumating na talaga si Miss Tang. Dumating na siya talaga. Campus Crush Tang, tinawag mo talaga? Boss, Paano yan nangyari? Siya, isang lalaki. Paano niya natatawag si Tang Tian Tian? Alam ka una.
Si Tang Chan ay nandito lang para mag-inuman, di siya awit. Boss, nandito na ako sa bar. Nandito ka ba? Diretso ka na sa stage at kumanta. CJ, Siguradong makatago lang yung boss at pinapanood ako. di ko siya bibigyan. Ibibigay ko yung best ko. Wow, umakyat na siya. Oo. Ang ganda, sobrang ganda talaga. Mas maganda pa kaysa sa kanina. Mas maganda talaga. Hindi lang maganda ang boses, maganda pa ang itsura ngayon. Sulit ang punta ko, babalik ako ulit. Ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw, isang lalaking walang kwenta, Tang Tianchan. Bakit ka naman sumusunod sa kanya? Anong meron ka? Siguro mabait si Tang, hindi tulad mo. Nagpapahirap sa iba. Ikaw. Ate Ruo, kanina lang ako nakamali. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please. Kailangan ko lang talaga ng pera, kaya ko naisip to. Pakiusap, maawa ka sa akin. Nahihiya ka, Pia? Sasabihin mo yan sa akin. Ako nga ang Nava is ayo. Kaya binigyan kita ng pagkakataon, binigyan kita ng trabaho. Pinakamataas na bayad para kumanta ka araw-araw sa bar. Pero gusto mo akong patayin. Kung hindi dahil kay Xiao Yu. Hindi ko alam kung magkano ang mawawala sa bar na to. Ate Ruo, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please. Umalis ka. Mula ngayon, huwag ka nang babalik. Sa Wudu Bar, hindi ka welcome dito. Ziege. Sinusumpa kita, hindi ka makakahanap ng girlfriend habang buhay. Tana, trabaho na. Xiao Yu, salamat, kung hindi dahil ayo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto mo ng ano? Bibigyan kita ng reward. Ate Ruo, huwag kang mag-alala, natatakot lang ako. Kung mawala ang bar, wala na akong part-time. Ate, kung talagang gusto mong magpasalamat, baka pwede bang i-retain si Tang bilang singer sa bar? Kailangan niya ng pera ngayon, talagang kailangan niya. Ang sweet mo naman sa mga babae. Pero maganda rin yung suggestion mo. Maganda si Tang, maganda rin ang boses niya. Kung magsising siya sa bar, siguradong dadami ang customers. Payag ako sa suggestion mo. Salamat, Ate Ruo. Huwag ka muna magpasalamat, curious pa rin ako. Bakit sumusunod sa'yo ang sikat na si Tang? Anong ginawa mo? Ate Ruo, wala naman akong ginawa, ako. Pinabili ko lang siya ng stocks 2 beses. Tapos tumaas pareho. Ano? 2 bises kang nag-recommend ng stocks, tumaas pareho. Kailan ka naging stock expert? Xiao Yu, turuan Montag rin ako mag-stocks. Bibigyan kita ng magandang reward. Ate Roro, nagkakamali ka. Hindi ako anumang stock god, iyon. Iyon ay purong swerte lang ni Tang na campus bell. Ang pakiramdam ay parang sumakay sa jet. Toto. Kung ganoon ako kagaling, bakit ako maghahatid ng pinggan dito? Tama ka naman. Ate Ruo, sige, trabaho muna ako. Itong batang ito. 2 bises na magkakasunod na swerte. Nakakakaba ka talaga.
Waiter, isang baso ng alak. Kuya Zhang, ako na. Boss, tapos na ako kumanta. Nandito ka pa ba sa Voodoo Bar? Pasensya na, pasensya na. Bastos, saan ka humahawak? Hindi ko sinasadyang hawakan ka. Ito ay inayos ko ng maayos para sa boss. Nasira mo lang. Well, hindi naman masyadong sadyain. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, kung pwede, babayaran ko ang damit mo. Masaya ako ngayon kaya hindi kita pag-initan. Salamat sa tulong mo kanina, Ed. Interesado ka ba sa pagiging singer? Baka gusto mong tag. Tumulong ka dito sa pag-awit, 5,000 bawat gabi. Yitset, hindi, baka ayaw ng boss. Ang galing talaga nitong bata, nagawa niyang. Gawing ganito ang Campus Belle. Huwag kang mag-alala, siya ang nagrekomenda sa iyo. Alam ng boss ang hirap ko, kaya sinusubukan niya. Akong bigyan ng pagkakataon, ang bait niya. Ate, nasaan ang boss? Gusto ko siyang pasalamatan. Ang boss na sinasabi mo, si Xiao Yu lang yun. Yuguan Chow. Ako, nakalimutan kong sabihin kay ate. Na huwag ibunyag ang identity ko, ano na gagawin ko? Senior Yu, kahit na tama ang hula mo last time. At bumagsak nga ang Southern Popper, pero kung iyon lang. Ang basehan mo para magpanggap na boss, sobrang yabang mo. Ang boss ko, tinulungan niya akong iwasan ang pagbagsak ng Southern Popper at eksaktong bumili sa baba. Pinabili niya ako ng Mountain Sea Beer, ang Super Bowl stock. 2 araw lang, kumita ako ng halos 10,000. Kung ganyan ka kagaling, bakit ka naghahatid ng pinggan dito? Magano? 2 araw lang, kumita ka ng 10,000. At maliit pa ang puhunan ko. Ang mga tulad ng boss, kayang kumita ng 1,000,000 o 10,000,000 sa isang araw. Hindi ko alam na ganito pala ako kagaling. Hindi ko inakala na may ganitong kakayahan si Xiao Yu. Pero itong batang ito, hindi niya sinabi kay Tantian siya, ang kanyang tunay na pagkatao. Naku ate, huwag mo naman akong pagtripan. Malaking Diyos, nasaan siya? Zia, may bigla siyang lakad kaya umalis. Pero ate, salamat pa rin. Babalik ako next time. Naku, late na. Aalis na ako. Bye. Ate Ruo, aalis na rin ako. 8. Ru, 8 Ru. Ate Ruo, hindi masarap ang pilit na bunga. Ru, huwag. Dapat mo akong turuan mag-stocks. Naku ate, ipagkakatiwala mo pa ba sa akin ang stocks mo? Hindi ka ba natatakot? Na malugi ko lahat ng pera mo. Nakalimutan mo na ba? Yung nangyari sa 50 kong nalugi. Baka naman nagpapakumbaba ka lang para subukin ako. Ate, ang wild ng imagination mo. Gusto ko sanang magpakumbaba, wala lang akong kakayahan. Tutu, swerte lang talaga. Pangako, swerte lang talaga. May tawag ako. Saglit lang, may tatawag ako. Dakilang Diyos, nakaligtas ako sa iyo tulad ng sinabi mo. Nakinig ka ba sa pagkanta ko? Ay, maganda naman. Ang mahusay na Diyos ay papuri sa akin para sa pagkanta ng maayos. Ang dakilang Diyos ay dapat maging interesado sa akin. Ang mga araw na ito sa ilalim ng iyong lidera. Malapit na akong makabawi. Pero malayo pa sa 500 . Ang kailangan ko. Basta matulungan mo lang akong makabawi sa katapusan ng buwan. Gagawin ko ang lahat. Ulit. Naku, wala na sa kontrol ang sitwasyon. Hindi ko alam kung saan ang susunod na bull stock. Yung mga stocks na napili mo. Wala akong kinalaman dyan. Hindi naman akin ang stock market. Hindi pwede, kailangan kong patahanin siya. Panatilihin siyang kalmado. Bago ko siya kausapin ng seryoso. Ang pagmamadali ay hindi nakakabuti. Kapag naguguluhan, magdasal ka. Para luminaw ang isip, magbasa ka ng Diamond Sutra. Meron sa bookstore. 20 pesos lang.
Yenan, kung mga salita ng budha ang gagamitin ko, hindi ka na siguro. Mag-isip tungkol sa stocks. Ginto. Diamond Sutra. Hi, Balik na tayo sa dorm. Bukas, sasabihin ko na sa kanya. Buti na lang nandito rin siya. Bilisan mo, sabihin mo na sa kanya. Tang, may sasabihin ako sa'yo. Sa totoo lang ako ay. Tigil na kayo, hinahanap ko yung stock na sinabi sa akin ng stock god. pangatlong stock. Ano? Nag-recommend ulit siya ng stock sa'yo. Gago talaga, tu. Kahapon sinabi niya sa akin na aksidente lang yun. Kailan ko siya nirekomenda ng stock? Yun kailan ka nirekomenda ng stock God? Tingnan mo, Ruo, itong Diamond Corp. Yun yung nirecommend sa akin ng stock god. Diamond Corp. Kailan ko siya nirekomenda nito? Kagabi, parang dati pa rin yung stock god. Sekretong sinabi sa akin yung importanteng impormasyon. Sabi niya, magpunta ka sa bookstore at bumili ng Diamond Sutra. Hindi lalampas ng 20 piso ang presyo. Yun na yung sinabi ko sa kanya. Pero anong koneksyon nito sa Diamond Corp? Sa totoo lang, medyo nanghina ako nung una. Akala ko pinabayaan na ako ng stock god pero pagkatapos, inisip ko ng mabuti. Tiyak na may ipinahihiwatig siya sa akin. Kaya, tiningnan ko yung stock information. Alam mo ba kung ano? Totoo nga, may stock na tinatawag na Diamond Corp. Hindi lalampas ng 20 piso ang presyo. Eksaktong 20. Wow, ang laki ng coincidence. Tutun ka, meron talagang ganong stock. Pero sigurado ka ba na yun talaga ang ibig sabihin ng stock god? Sigurado ako, walang duda. Yung 2 stock dati, ganito rin ang ginawa niya. Nirecommend sa akin. Hindi magkakaiba ito. 1 minuto na lang, magsasara na ang market. Sigurado ka bang bibilhin mo ito? Bibilhin. All in. 100% tiwala ako sa stock god. Ay, hindi. Nababaliw ka na. Stock na to, bibilhin mo. Ano naman na yun? Ito yung sinabi ng stock god sa akin. Ikaw. Lahat ng sinasabi niya, paniniwalaan mo. Malas na ito. Hindi na dapat maulit ito. Tiyak na babagsak ang stock na to, kailangan kong aminin. Baka patay na ko ni Tang. Ngayon, ako na ang tapat na alagad ng stock god. Ang sinasabi ng Diyos ay banal na utos. Tiyak na ilalabas niya ako sa kahirapan. Hindi tulad mo, walang kakayahan, nandito ka pa. Walang galang sa Diyos, kaya dito ka lang. Nagdadala ng plato. Ikaw. Nababaliw na ito, takbo na tayo. Buisit na kapatid, palagi mong sinasabing swerte, pero lihim kang. Nagre-rekomenda ng stocks kay Tang, anong kulang ko sa kanya? Hindi ate, mali ang pagkakaintindi niya. Hindi ko talaga yun ang ibig sabihin. Laging mali ang pagkakaintindi, pero laging swerte. Nakabili ng magandang stock, akala mo tanga ako. Ay naku, ate, wala naman akong ganoon kaswerte. Tingnan mo, bababa talaga ang stock na ito. Tingnan mo, bumababa na, bumababa na. Sabi ko na hindi mapagkakatiwalaan ng Diyos. O, aking Diyos, kapatid na babae Ruo, ang stock ng hari kong ay napunta sa at pababa. Ano nang sinabi mo? Tumaas nga talaga. Naku!
Sa pagkakataong ito, kumita ako ng halos 100 ni, malapit ng mabawi. Ito ay himala talaga. Diyos ka sa akin, gusto kitang pagbuntisin. Tamang pagbili at pagtaas, buwisit ka. Hanggang kailan mo pa itatago? Sabi Montag hindi ka Stock Gott. Ay ate. Ate, coincidence lang ito, pakinggan mo ako. Anong ipapaliwanag mo, muntik mo nang gawing? Milyonaryo si Tang, ayaw mo talaga. Akong tulungan. Alam ko. Hindi ka kikilos hanggat walang kita. Ay ate, hindi ako. Buwisit, matamis ba ang labi ko? Matamis. Kaya sa susunod, araw-araw kitang hahalikan, basta. Tulungan mo akong mag-stock, ano? Ay pero, coincidence talaga ito. Coincidence pa rin ang tiyaga mo, mukhang. Kailangan ng mas malakas na paraan para mapasunod ka. Kung papayag ka, ipapakita ko ang private pics ko. Nakabikini lang. Private pics ni Atru, mas mainit pa siguro. Kaysa kay Tang, pero wala naman akong kakayahang tulungan siya sa stocks. Atru, ako ay Ate Ru, may bisita ako, una na ako. Kahit mga pribadong litrato ko, hindi ka interesado. Tangina, itong gagong to. Gusto pa yatang mas malalim na pagkakakilala. Tangina, ito na ang tunay na master. Yung dating, yung gear. Teka, bakit siya pamilyar? Kumusta? Ano pong inumin nyo? Kape. Ito pong kape ninyo. Tangina. Iba yun yung nasa panaginip ko, yung napapahit sa bibig ko. Yung hindi kilalang magandang naka-black stockings. Siya nga. Tangina, na-meet ko talaga siya. Pero di ba panaginip lang yon? Sa panaginip, yung magandang to sa stock market, talo ng talo. Sa tulong ko lang siya nakabangon. Maganda ba? Ibig kong sabihin, maganda ba yung curve ng stock na tinitignan nyo? Base sa obserbasyon ko, maganda ang feature ng stock na to. Anong future meron, yang basurang stock na yan? Ang essence ng investment ay pagintindi sa core ng market. Hindi yung pag-ilusyon ng feature gamit, yang mga historical data. Yang katulad mo, hindi bagay mag-stock. Huwag ito ay pinutol tulad ng isang leak. Bakit ba ako nakikipag-usap sa isang waiter ng ganito? Pasensya na po, abala na kami. Mukhang si Tanshan, swerte lang talaga siya. Wala yun sa akin, talagang swerte lang siya. Wala talaga akong eye for earning money. Siya ang totoong master. Tangina, paano nangyari to? Yang stock na, to. Hindi lang isang beses ko na model. At marami na akong market research na ginawa. Talagang basura tong stock na to. Paano nangyari na sa isang salita niya?
Na-predict niya yung biglang pagtaas. Baka may insider information siya? Ngayon, nahihirapan ang kumpanya, yung mga pinag-investan, lahat nalulugi. Kung mahira ka o, tong master na 2, baka may pag-isa pa. Tangina, ganito pala ka-wild si Tang School Bell. Tangina, manyak. Anong ginagawa mo? O wala, hindi ako tumitingin. Ikaw, Sian? Sian, bakit nandito ka? Ma'am Jayawen, nandito ka rin pala? Tang Sian? Kilala pala niya tong master. So kilala pala ni Tang Tian. Tong Master. Kaya pala tumataas yung account niya. Mukhang. Wala talaga akong kinalaman. Oy, sir, interesado ka ba? Magtatrabaho sa Deep Pupil Capital. Ako, Oo. Teacher Jayawen, seryoso ka ba? Si Senior Yu, estudyante pa lang yon, hindi pa graduate. Makakapasok sa Deep Pupil. Kayang hulaan ang pagtaas ng isang basurang stock sa isang salita lang. Anong kinalaman ng pag-graduate niya, GU? Pwede ba nating pag-usapan ng detalyado? Ang weird, mataas ang standards ni Teacher Jayawen. Bakit siya nagkagusto kay Yu Guanchao? Baka may identity siya na hindi ko alam? Hay, bahala na. Ang God Tier ang target ko. Kailangan kong maghanda ng regalo para sa God Tier. tama, sobrang pamilyar ako sa mga hita na to. Sa panaginip ang mga hita ni Teacher Lu. Grabe, nainganyo ako. Sayang lang sa panaginip ko. Hindi maganda ang nangyari sa kanya. Nadaya siya ng pera at niligawan ng finance niya. Nag-bankrupt sa investment, muntik pang magpakamatay. Buti na lang sa huli pumunta siya sa akin. Word. Isang walang kwentang panaginip lang yon. Bakit ko ba pinapansin? GU, ang advantage ng aming kumpanya ay naipaliwanag na sa iyo. Piliin ang aming Deep Pupil Capital. Walang duda. Ang Deep Pupil Capital ay kilalang investment enterprise sa lungsod na ito. Kung makakapasok ako, siguradong marami akong matututunan. Sige, pero gusto kong itanong, magkano ang sweldo? Para ma-attract ang ganitong God tier sa kumpanya, kailangang mag-invest. Baka hindi ito possible. Ang sweldo, ibibigay ko sa iyo ang ganitong halaga. 5,000. Wow, hindi ko in-expect na ang internship ko. Ang unang trabaho na nakita ko, ganito kataas ang sahod. Sige, gusto kong magtrabaho sa inyo. Kung gayon, maligayang pagdating sa Deep Pupil Capital, GU. Ang monthly salary ay 50,000. Salamat sa pagsuporta, Teacher Lo, sisiguraduhin kong. Teka, kanina, magkano ang sinabi mo? 50,000. GU, alam kong ang monthly salary na ito ay masyadong mababa para sa iyo. Naniniwala ako sa kakayahan mo, pero ang ibang mga leader ng kumpanya, hindi pa gaanong nakikilala ka, pero naniniwala ako na sa kakayahan mo. Siguradong mapapa-impress mo sila. GU. Kung gayon, napagkasunduan na, 50,000, huwag kang bawi ha. Nasaan ang kontrata? Pirmahan natin ngayon. Babalik ako ngayon para papirmahin ang kontrata. Bukas, isasama kita para makumpisa. Sige, hindi ko in-expect, isang philosophy major na walang kwenta. Nakahanap ng trabahong 50,000 ang monthly salary. Sino ang maniniwala kung sasabihin ito? Ginoong Yu, malapit na ang gabi, ihatid ko na po kayo pauwi. Huwag na huwag, malapit lang ang eskwelahan ko, lakad lang ng kaunti. Kailangan ko munang mag-isip mag-isa, huwag niyo na po ako intindihin. Sige, magkita na lang tayo bukas. Elngan. Hindi ko inakala na ako, isang basura sa departamento ng filosofiya, na palaging nagtatrabaho sa labas. Palaging nabibigo sa mga interview, bigla na lang may ganitong magandang pangyayari. Kuya Yu, ako, may itatanong ako sa'yo. Elod, ano yon? Kayong mga lalaki. Kayo bang mga lalaki mahilig sa black stockings? Chen. Bakit mo na itanong yan? Kanina ko kasi nakita, kausap mo si Teacher Jayawen. Tinititigan mo yung legs niya, kaya tinanong kita.
Halata ba talaga yon kanina? Meron ba? Esan, Baka naman lahat ng lalaki medyo gusto yon. ayos. Bibigyan ko ng regalo si Idol. Magugustuhan niya talaga yon. Idol, naghanda ka ng regalo para kay Idol. Wala kang pakialam. Hindi maganda ang regalong ibinigay ng Campus Beauty. Kailangan ko ng makatwirang paliwanag. Bakit hindi lumapit sa akin si Tang Tianchan na parang aso? Para makiusap sa akin, sa halip ay lalo pang gumaganda ang buhay niya. Ako, si Young Master Zeng, si Young Master Zeng. Pinagtagumpay ko na siyang makautang ng 50,000. Akala ko wala na siyang takas, kundi lumapit sa'yo. Pero biglang may lumitaw na isang di kilalang tao na nagpatagumpay sa kanyang stocks ng 3 bises sa loob lang ng ilang araw. Nabawi na niya ang puhunan. Ano ang sinasabi Montag? Katawa-tawa, 3 sunod na pagbili ng racing stocks, ang posibilidad noon. Kahit ang Diyos ay hindi kayang gawin yon. Totoo yon, totoo lahat ng sinasabi ko. Kung hindi ka maniniwala, pwede mong tingnan ang kanyang account. Young Master Zeng, ito ang account information ni Miss Tang. 3 sunod na pagbili sa pinakamababang punto. At eksaktong pagbenta sa pinakamataas na punto. Sino ba siya? Bakit niya tinutulungan siya? Gaano mo siya kakilala? Hindi ko alam. Hindi pa siya nakikita ni Tang Tianchan. Misteryoso talaga siya. Basura, bantayan mo siya ng mabuti. Kung may balita, agad-agad mong ipagbigay alam sa akin. Narinig mo? Siege. Umalis ka. Ginoong Zeng, baka naman. May malakas na tao na nagkagusto kay Miss Tang. Makinig ka sa akin, walang makakaagaw sa akin. Kay Tang Tianchan. Ako lang ang may karapatan sa kanya. Tianchan, ano NG ginagawa Montag? Tianchan, ano ba yan? Yutong, ako plano kong ibigay ang sarili ko ngayong gabi. Sabi ko, Ano? Tianchan, nababaliw ka na ba? Tama ba yang ginagawa Montag? Tinulungan ako ng Great God na makaahon 3 beses na crucial info na nagbalik sa akin ng puhunan. Nangako na ako sa kanya dati. ngayon hindi ako pwedeng sumuway. Hindi, masama, too. Kung sakaling mapunta sa iba, ay siguradong papatayin ako ni Ginong Zeng. Tion. Hindi ka na ba talaga mag-isip pa? Ang unang gabi ay napakahalaga, basta mo na lang ibibigay. Ganon. Ay, naniniwala ako na mabuting tao si Great God. Kahit sino pa siya, handa akong ibigay ang sarili ko sa kanya. Kung ganong, Tianchan, dahil desidido ka na, hindi na kita pipigilan. Naku, nakapag-book ka na ba ng hotel? Fairness ngayon, mahirap mag-book ng hotel. Nabook ko na sa Red Maple Hotel Room 3,602. Yutong, huwag mong sasabihin kaninuman ha. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kaninuman. Edi, Sige na, pumunta ka na. Sana maganda ang experience mo ngayon. sige, ipapadala ko na ang address kay Great God. Si. Hoy, Ginong Zeng. Hotel. Bakit nagpapadala ng hotel location si Campus Beltang? Xiao Yu. Anong ginagawa mo? Nabulunan ako sa tubig. Ano ba ang balak ni Campus Beltang? Great God, naghihintay ako sa room 3,602. Naku, iniimbita ako ni Campus Beltang para mag-check-in. Naku, pagpunta ko doon, malalaman niya ang totoo. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng pumunta. Hindi, ako ay isang marangal na tao.
Pagdating mo, itatali ko agad ang mga mata ko. Hanggat hindi ka pumapayag, hindi ko ito tatanggalin. Itali. Itali ang mga mata. Kung itatali ang mga mata, hindi niya malalaman kung sino ako. Ginoong Zeng, dumating ka na rin. Tang si Ansian ah. Nanaos tawi ang daan dalawa. Naging desyo. Yung sinasabing Diyos na yon, hindi pa siguro dumadating? Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako palagi. Walang kahit na sino na kahinahinala ang lumitaw. Mukhang ngayong gabi. Si Tang Tianchen ang magiging babae ko. Dito ka magbantay kapag may nakita kang kahina-hinala. Kailangan mong makipag-aeglo. Ngayong gabi, gagawin ko na si Tang Tianchen na akin. Young Master Zeng, yung Deep Pupil K.O. Maganda ang ginawa ngayon. Nakausap ko na ang Deep Pupil Capital. Bukas, pupunta ka roon para mag-intern. Salamat, Young Master Zeng. Tang si Ansian. Si Young Master Zeng ay galing sa mayamang pamilya. Kung gusto ka niya, Swerte mo na yon. Huwag mo akong sisihin. Bakit nandito siya? Tumigil ka. anong ginagawa mo dito? Ano pa ba ang gagawin sa hotel sa ganitong oras? Oy, ganyang itsura mo. May gustong makipag-check-in sa'yo. Pwede kang pumunta, bakit ako hindi? Ako, Ikaf. Yuguan Tao, ang kailangan kong gawin ngayon. Ay pigilan ang Diyos na pumasok at istorbohin ang masayang gabi ni Young Master Zeng. Si Yuguan Tao na, tu, ang kute. Ano ang koneksyon niya sa Diyos? Diyos, siya ba iyon? Ah, ikaw kayo. Naku, ano tong nangyayari? Siya ba talaga ang Diyos? Bakit ang bata ng itsura? Senior Zeng Shenyu. Bakit kayo ang nandito? Nasaan ang Diyos? Tian-Tian, matagal ko nang gustong itago ang identity ko sa'yo, pero ngayon, kailangan kong aminin. Totoo lang, ako. Ang Diyos na palaging tumutulong sa'yo ng tahimik. Ano? Ikaw ang Diyos? Wala akong magagawa, matagal na kitang hinahabol. Pero hindi mo ako pinapansin. Kaya ginamit ko ang ganitong paan para tulungan ka. Pero isipin mo, ako ay nasa stock industry, ako lang ang may alam ng mga inside information, kaya nasisiguro kong lagi pinakamaganda ang mga stock na pinipili mo. Tama, lahat ng stock info na ibinigay ng Diyos ay crucial. Palagi kong inisip na insider siya. Baka ang Diyos. Sobrang persistent talaga ni Zeng kayang sakin. Natatakot kasi akong magalit ka sa akin, kaya ganito ang ginawa kong paan. Makipagkita sa'yo. Pero sigurado ka, simula ngayon, hindi na kita lulukuhin pa. Halika. Maghintay, hindi siya kahit na Diyos. Ano NG kalukuhan yan? Umalis ka nga dito. Nabuko na ang sikreto namin. Kung magulo ka pa dito, papahirapan kita. Yehe. Tian-Tian, isip-isipin mo. Hindi siya maaaring maging mahusay na Diyos. Tanong sa kanya. Ano ng mga pinag-uusapan niyo palagi? Zeng Chan, sinabi mo na ikaw ay isang mahusay na Diyo. E di sagutin mo yung 3 stocks na nirecommend mo sa akin. Ano yun? Unang Timog Pepper, second Shanghai Beer. Jean Gang Company. Tama BA? Tama. Ikaw ay talagang isang mahusay na Diyo. Piano kita lulukuhin sa ganong bagay? Buti na lang nakapag-usap na kami ni Liu Yutong. Kung hindi, nabuko na sana. Sige, sabi mo. Anong ginamit mo para sa ni Tian-Tian? Ha? Nakalimutan ko na. Hindi ka mahusay na Diyos.
Paano ako hindi magiging isang mahusay na Diyos? Nuenggiin et kita es avicet. Gamit ko, yang alternate account ko. Tapos pagkatapos mag-set ng profile picture, hindi ko na inasikaso. Hindi ko talaga maalala. Kung ikaw ay isang mahusay na Diyos, dapat mong malaman. Hindi tayo nagka-wechat. Palagi tayong nag-uusap. Gamit ang EV account. Ano? Umalis ka na. Siyan, pikinggan Montag muna ako. Kung hindi ka aalis, tatawag na ako ng pulis. Alice, Handaan mo to. Okay lang at least hindi ka naloko. May bigla akong naalala, aalis na muna ako. teka. Anong ginagawa mo? Senior Yu, bakit ka nandito sa ganitong oras? Ito kasi. Oh, sasabihin ko sa'yo, nakita ko siya sa daan. At parang hindi naman siya mabuting tao. Kaya't sinundan ko siya, tingnan mo. Sakto lang na nasagip kita, swerte. Kaya nga, lahat ito ay pagkakataon lang. Pagkakataon lang. Paano? Ito rin ba ay pagkakataon? Ito, ako, ay nako, paano ko ito ipapaliwanag? Ay sige na, dahil nasa ganito na tayo, sabihin ko na ang totoo. Junior, sasabihin ko na ang totoo, yung nakausap mo dati. Yung maliit na account ng stock expert. Ako yun. Ano, ikaw talaga ang expert. Ito ang aming chat history. Bakit? Bakit mo ako niloko? Masaya ba ito para sa iyo? Ay sa simula, akala ko rin ito ay pagkakataon lang. Hindi ba palagi kitang pinakayuhan ng huminto? Sino ang mag-akala? 3 stocks ay tumaas, swerte lang ba ito? Hindi talaga ako stock expert. Kaya nga, lahat ng pangarap ko sa expert ay peke. Junior, magpahinga ka muna, aalis na ako. Kasama Montag Beazi Mr. Xian Yu? Noong huli, nagmamadali ako. Nakalimutan kong idagdag siya sa WeChat. Tanungin mo siya kung kailan siya pwedeng mag-start. Isa siyang manloloko. Xian, nasaan ka? Pupunta ako sa iyo. Mag-usap tayo ng harapan. Naghihintay ako sa coffee shop. Ano ang sinabi mo? Binigyan ka niya ng 3 stocks. At lahat ay tumaas na? Ipapakita ko sa iyo ang graph ng aking account. Ito, naku, napakahirap paniwalaan. Kanina lang, akala ko ang aking paghusga sa kanya ay masyadong mabilis dahil isang bises lang. Maaring pagkakataon lang, pero nang makita ko ang graph mo, sigurado ako, siya ang tunay na expert. Siya lang ang likas. Dinala pa niya sa akin ang account na ito. Humingi ng tulong. Sabi ko noon, hindi na ito maaring masagip. Imposibleng makabawi sa ilang araw lang. Kahit si Buffett ay hindi magagawa ito, hindi ko inakala Na isang estudyante pala ang makakagawa nito. talagang hindi ka panipaniwala. Pero sabi ni Senior Yu, ito ay pagkakataon lang. Paano ito maging pagkakataon? Impossible, siya ay isa sa 1 milyon na genius o tunay na expert. Sabi niya ito ay pagkakataon. Tiyak na sinusubukan ka niya. Sinusubukan ako. Kailangan kong panatilihin siyang lalaki sa tabi ko. Kahit na gawin niya akong kanyang babae, payag ako. Sister Jayawen, hindi ba't may fan ka? Iyon lang ay kasunduan noong bata pa ako. We can't cancel yan anytime. Tulad mo lang na tulad ni Yu ang kayang talagang makapagpabagsak sa akin. Ang tunay na makakapagpabagsak sa akin. Tian, hindi mo na ba siya pinapansin? Pwede mo bang ibigay sa akin ang contact details niya? Ito.
Pasensya na Jayawen ate, ako. Wala akong contact details niya. Kung ganon, susunduin ko siya bukas sa school. Ano, yon? May iba ka pang sasabihin, Chan-chan? Wah, wala na. Sige, alis na muna ako. Baka sinusubukan lang talaga ako ni Yu Senior sa totoo lang. Siya ay isang tunay na napakagaling na master. Lumobo ng 5 bises sa buong mundo. Dumami ang AIE, mga kondom at iba pang medical equipment. Tumaas ang stocks ng mga production group. Pati ito, sumabog din. Handa na. Palang. Noon pala, wala talagang ganong iniisip si Yu Senior. Ginawa niya lang yon para ipaalala sa akin na bilhin ang stock na to. Lagi niya akong tinutulungan ng palihim. Ako naman, nagkakamali pa ng akala sa kanya. Unang araw ko sa trabaho ngayon, huwag kang mapahiya. Yu Senior. Pasensya na Yu Senior, kagabi ako. Ako yung naging pasaway, hindi ko naintindihan ang mabuting intensyon mo. Humihingi ako ng tawad. Kagabi, hindi ba ako dapat ang humingi ng tawad? Bakit siya pa ang humihingi ng tawad sa akin? Junior, ano ba tong? Ako senior, ako. Gusto ko. Mr. Yu, sakay na. Teacher Lu. Ano to? Unang araw ni Xiao Yu sa trabaho, syempre ako ang maghahatid sa'yo. Ang laki pala ng mukha ko, pati ganitong malaking tao. Personal na maghatid sa akin sa trabaho. Hindi kaya talagang gusto niyang kunin si senior. Kailangan kong panatilihin sa tabi ko ang ganitong lalaki. Kahit gawin niya akong kanyang babae, payag ako. Sige, Saiji. Yun nga. Jayawen ate, pwede ba akong pumunta sa Shentong para maglibot? Ito, Sister Jayawen, huwag mag-alala. Pangako ako. Kapag nandoon na ako, hindi ako magsasalita ng kung ano-ano. Pupunta lang ako para matuto. Sige. Tara, sa likod tayo umupo. CJ. Itong batang ito, kagabi hindi ba? Napagkasunduan na tatalikuran si Xiao Yu? Narito na kami. Boss Yu, kamusta? Ano ito? Anong klaseng pagtitipon ito? Ito ay special na inihanda para kay Jiyo. Seremonya ng pagtanggap sa trabaho. Kailangan bang maging ganito kagrande? Ito ay special na inihanda para kay Jiyo. Ikaw lang ang may ganito, ang iba ay walang karapatang magkaroon nito. Isa lang akong intern, hindi naman kailangan ng ganito, di ba? Ano ginagawa ninyong nakatayo dito? Wala ba kayong trabaho? Ang taong ito, hindi ba siya yung lalaki sa panaginip ko? Nanobyo ni Lu Jiawen. Simula nang magpakasal si Lu Jiawen sa kanya. Ang buhay niya ay naging napakahirap at naging maayos lang nang makilala niya ako. Bakit parang lalong kakaiba ang panaginip na ito? Boss Kong, si Boss Luo. Narito tayo para salubungin ang pagdating ng isang mahalagang tao. Sino ba ang mahalagang taong ito? Ang mahalagang tao, syempre itong nasa tabi ko. Ako? Anong klaseng tao itong batang ito? Na kayang bigyan ng ganitong atensyon ni Lu Jiawen? Na babaeng mataas ang standards? Boss Kong, ito si Boss Luo. Na nagbayad ng 50,000 para sa talentong ito, sabi nila, napakagaling. Mukhang hindi ito simple. Bumalik na kayo sa inyong mga trabaho. O babawasan ko ang sahod ninyo. Boss Lo, anong relasyon mo sa taong iyon? Zia, kami lang ay magkasamahan sa trabaho. Paano ko matatandaan na si boss kong ay? Fins ni Sister Jayawen. Siya talaga ang nobyo mo. Hindi tama, ito ay talagang hindi tama, maraming bagay sa totoong buhay. Ang tumutugma sa kakaibang panaginip ko, baka. Iyon ay isang pangitain, pero hindi. Sa panaginip ako ay may 2 kasintahan, at lahat ng binibili ko ay tumataas ang halaga. Sa totoong buhay ay hindi ganito ang nangyayari. Baka naman. Nang marinig niya na si Kong Yuishan, ang nobyo ko, siya ay nagpakita ng ganitong reaksyon, baka. Importante sa kanya ang isyong ito ay para sa amin lang. Ang kasunduan ng magulang na pag-asawa kung hindi gusto ni Mario. Pwede ka naman itong i-cancel anytime kung ayaw Montag. Kuya Yu, paano naman hindi magugustuhan? Tingnan mo. Si Amy Kong at si Ate Jayawen. Talagang bagay na bagay, parang ginawa para sa isa't isa, di ba? Pero, bakit parang mas magaling pa si Mario kaysa sa kanya? Mas lamang siya. Hindi naman siguro talagang. Magkakagusto si Ate Jayawen kay Kuya Yu. Mario, samahan ko muna kayo sa opisina.
Para maging familiar kayo. CJ, Dito po tayo. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Ito ba talaga ang profile ng Yunato? Opo, Boss Kong. Nagtataka rin ako. Itong tao na to, Longko ang resume, ni hindi pa nga tapos ng kolehiyo. Paano naging 500K ang offer ni Boss Lu? para kunin siya. Si Lu Yavin, mataas ang standards. Ayaw niya sa kahit kanino, lalong hindi siya mismo mag-hire. Paano nangyari ito? Boss Kong, baka naman itong lalaking to. Ay sugar baby ni Boss Lu. Tapos para legal, pinasok siya dito. Ano ba pinagsasasabi mo? Si Lu Jiawen ay ang aking fans. Paano niya magagawa yon? Opo. Bantayan mo siya. Gagawan ko ng paraan na mapaalis siya. Ito na ang trading department, eto ang mga katrabaho, nagtatrabaho sila. Dito ang workstation mo. Xiao Yu, ito na ang Workstation Montag. Kapag walang ginagawa, pwede kang magbasa ng news, mag-check ng stocks. Vede Karing Mark Trade. Kapag pagod, may massage chair dito. Kapag gutom o uhaw, pwede kang mag-order anytime. mas maganda pa to kaysa sa presidente, di ba? Well, karapat dapat ka naman. Sige, may mga meeting PA ako. Vede Montag munang ay explore. Tawagin ko muna ang sekretary para tulungan ka. Sige, salamat Ate Lu. Parang hindi ako nagtatrabaho, parang hari ang trato sa akin. Hindi ba't ito ay paggamit ng kapangyarihan para makalamang? Hindi patas. Yugwan cha Ocean. Bakit kayo nandito? Yutong, Hindi ko inakala nagtatrabaho ka pala. Dito ka nagtatrabaho. Nagbibiro KBA? Nakakatawa ba? Siyempre nakakatawa. Ito ang Shentong Capital. Isa sa pinakamahusay na listed companies sa lungsod. Napakaraming magagaling na graduates. Ang nagpupumilit makapasok. Tapos ikaw, isang walang kwenta, gustong magtrabaho dito. Yutong, paano mo nasabi yan? Senior Yu, bakit naman walang kakayahan para magtrabaho dito? Anong klaseng walang kwenta siya? Hindi mo ba alam? Dati si Yang. Nagtitinda lang sa bar. Ang dami kong ginawa para kay Young Master Zen. Bago niya ako tulungan na makapasok sa Shentong. Para sa learning exchange, usually tagapaghatid lang ako ng tsa. Tapos ito, nagyayabang pa na nagtatrabaho dito. Nakakatawa talaga. Hindi nga? Dati pala itong. Nagtitinda sa bar, paano siya nakapasok? Tingnan Montag. Ang upuan niya, para yon kay Boss Lu. Para sa isang importanteng tao. Baka naman. Zia yon? Imposible. Sino bang importanteng tao ang magtitinda sa bar? Talagan ka. Yutong, sobra na ang sinasabi mo. Janshan, bakit mo siya pinagtatanggol? Anong klaseng walang kwenta siya? Hindi mo ba alam? Ikaw, Tama na. Tumayo ka na. Para SA. Importanteng tao yan, hindi para sa'yo. Lumabas ka na. Narinig ko, kanina pa pumunta ang mga middle managers. Para sunduin yung importanteng ta, baka. Dumating na siya. Kahit si Boss Lu ay respetado siya. Gaano kaya siya kaimportante? Kapag nagkamali tayo, baka mawala pa ang buong trading department natin. Tama. Lumabas ka. Para sa akin talaga tong upuan, di ba? Yuguan Tao, nawawala ka na ba sa sarili mo? Para sa Jo. Ong Apyueng Tu? Zino KBA? Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi ko alam kung paano niya nasabi yon. Sa tingin ko, baka nawawala na siya sa sarili niya. Hindi ko alam kung sino ang nagpasok sa kanya. Siyan, nakita Montag na? Ganito siyang klaseng tao. Kumpara kay Young Master Zeng. Parang langit at lupa ang pagkakaiba. kaya pala, ikaw ang may pakana kahapon. Alam mo na, hindi na ako magtatago. Kahapong. Ako ang nag-utos kay Young Master Zeng na umuwi ng maaga. Ang laza ni Young Master Zeng Siyan. Yapat masarap, di ba? Mga gago kayo. Ikaw, Pasensya na, Young Master Zen kagabi. Wala siyang swerte eh. Ano nang nangyari sa kanila? Kagabi, BA. Hindi nagtagumpay si Young Master Zen. Ang tiyan-tiyan, nawalan ka na ba ng ulo? Itong walang kwentang tao pa ang nagustuhan mo? tumahimik ka, Liu Yutong. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Siege. Okay lang. Gusto kong makita kung paano mamamatay. Itong walang kwentang nakaupo sa pwesto ng EIE. Ay naku. Dumating na ang personal na sekretarya ni Boss Lu. Tiyak para arestuhin itong nang agaw ng pwesto. Tingnan natin kung makakapal pa siya ng mukha. Sek, buti nandiyan ka na. Buti nandiyan ka na. Ito, yung walang kwenta. Inagaw ang pwesto ng EIE at ayaw tumayo. Dapat ipatawag na lang ang guards para palisin.
Walang modo. Ginongyu. Ito ang documents. Mula kay Boss Lu. Sinabi niya na, kahit anong stock na gusto ni Jiyu, pwedeng i-execute agad. Full authority, hindi na kailangang magpaalam kanino man. Ano? Siya, may trading authority siya. Imposible. Sa buong kumpanya, bukod sa chairman. Si Boss Luo lang ang may full trading authority na walang approval. Kahit si Ii kung wala nito, paano itong intern? Ay may ganoong karapatan? Baka. Siya yung EIE na inimbita ni Boss Luo. Ang taong importante. Nakuha ko na. Sabihin mo kay Boss Lo. Hindi ko siya bibigyan. Paano mo nagawa yan? Gusto ko, ginawa ko. Problema? Ikaw kaya? Hintayin mo ako. Tara, Junior, turuan kita mag-trade. Idol, pwede ba kaming sumali? Junior, ano sa tingin mo sa mga stocks na to? Ang technical, hindi ko maintindihan. Ito, ano sa tingin mo? Yunnan Coffee, hindi maganda ang market ng local beans ngayon. Pero sa tingin ko, maganda ito. Sige, kung ganoon. Ganito, Junior. Ikaw ang bibili. Ako, Magtiwala ka sa akin, all in. Kung totoo ang panaginip ko, ibig sabihin kaya kong pasiglahin. Ang mga stocks na binili ng mga babae sa panaginip. Pero kapag ako mismo ang nag-trade, hindi ko magawa. Kailangan kong subukan kung totoo ang hinala ko. magkano bibilhin? Pansamantala, 500,000. Hoy, teka. 8. Val 10,000. CJ, 80,000. Boss Luo, may problema. Si MRU ay nag-all in sa isang. Si level stock, hinabak ang risk control. Si Boss Ong ay risk control. Galit na galit ngayon at hahabulin si Mr. Yu. Ano? Tara, pumunta tayo sa trading department. Wala ba kayong ginagawa? Alis na tayo. Oy, Ju. Alam mo ba ang ginawa mo? Sasabihin ko sa iyo. Wala kang pakisang gayon. Kong Yuashan. Ako ang targetin mo. Huwag mo nang pakialaman si Xiaoyu. Luo Yiavin. Ikaw pa ang magtatanggol sa kanya? Alam mo ba ang masamang ginawa niya? Bumili siya ng 80,000 shares ng basurang stock na malapit ng malilis. Alam mo ba kung gaano kalaki ito? Maaring mawalan ang kumpanya ng ilang daang milyon. Kakapasok pa lang, paano mo nasabi na tapos na? Paano kung tumaas? Tumas? Nagbibiro ka, ba? Naniniwala ako sa judgment ni Xiaoyu. Hindi siya basta-basta magdedesisyon. Luo Yiavin. Gusto mo bang mapahiya ka? Sa harap ng maraming tao. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Si, ipakita natin sa lahat ang sinasabi mo. Malaking tao na pinagkagastusan mo. Bago ngayon ay isa lang siyang basurero sa bar. Sabi ka unang gabi weiter lang siya. Paano siya magiging tunay na malaking tao? Talagang isang malaking tao, ang kakayahang hindi makapita ng takot sa harap ng panganib. Hindi ito kayang gawin ng ordinaryong tao. Narinig mo na ba ang kasabihang, ang bayani ay hindi tinatanong kung saan nagmula? Walang kwentang bayani. Ikaw. Nagpa-imbestiga ako sa kanya. Ang kanyang account hanggang ngayon. May ilang transaksyon lang nakabuuan ay 50,000. Lahat ay talo, kahit yung 50,000. Nawala rin lahat. Grabe, nakakapraning talaga ang kulay berde na ito. Ganitong kakayahan, nagmamalaki pa na malaking tao. Baka naloko si Boss Luo. Ganitong klaseng tao, hindi dapat pinapasok sa kumpanya. Ano PA ang masasabi ninyo? Hindi ganito, si Senior Yudati. Nag-invest kami ng ilang beses, kumita kami at malaki pa. Kung hindi kayo naniniwala, ipapakita ko sa inyo. Sabihin mo na lang kung magkano ang kinita mo. Mula sa 20,000, naging 50,000. 30,000 lang ang kita, nagmamalaki na. Akala ko ba malaki ang kanyang kakayahan? Ganito lang pala. Hindi dapat ipinagmamalaki ang galing mang-uto ng taong ito. Sa ganitong klaseng record, nakapanuko kay Boss Luo at binigyan pa ng malaking sahod. Kayong lahat, Hija, hindi namin minamaliit ang iyong kita. Pero sa harap ng milyon-milyong pondo, ang iyong mga ito ay talagang maliit. At walang saysay. Talagang mga tanga kayo.
Alam nyo ba na ang tatlong stock na ito ay binili sa pinakamababang presyo at ibinenta sa pinakamataas? Kayo ba ay titingin lang sa halaga? Mga profesional pa naman kayo. Wala kayong basic na kaalaman, amateur. Lu Jiawen, huwag mong ipagtanggol ang walang kwentang ito. Kahit anong gawin mo, ang kanyang account ay walang kita. Kung talagang magaling siya, bakit hindi siya mismo ang bumili? Ano? Mahilig sa charity. Kung Yushan, ano ba talaga ang gusto mo? Itigil mo ang risky operations at itapon ang tangang ito. I-blacklist sa buong industriya. Hindi pwede. Ang pamamaraan ni MRU ay medyo aggressive, pero wala siyang ginawang illegal. Wala kang karapatan na palisin siya. Walang illegal na ginawa, talagang. Hindi ka susuko hanggat hindi ka nasusunog. Boss Kong, tama na. Tingnan ninyo, ito si Yu Guantao. Nakita ko talaga. Ipinagawa niya sa iba ang transaction. Nakita ko ito ngayon, din. Ito ay isang illegal na operasyon. Si Yu Guantao mismo ang nagpasok. Okay lang sana, pero pinagawa pa niya. Sa hindi empleyado ang trabahong ito. Ito ay masyadong illegal. Ako ay nag-apple. Kumilos na ang legal department. Dahil kao alam mangyayari ganito. Tako na ako, huli na. Tangsi ansiyan. Dahil muntak pian napansin niluloko kanya, ay kao pa nag-operate. Siya maalis lang sa kumpanya. Pero iba SIO. Kung may problema ang stock na ito, ikaw ang mananagot. Proyekto itong worth tens of millions. Huwag kang matakot, nandito ako. Ay, lugi ang stock na ito. Yan di ang sisisihin kapag lugi, pero kapag tumaas, sa kanya lahat ng kita. Imposible naman yan. Ay, Guantao, hindi mo tayo easy. Natataas ang stock mo. Tataas. Ziraulo KBA, Balif ka na talaga. Isang taong hindi nga kayang kumita sa sariling account. Hindi nakakagulat kung magsabi ng kakatwa. Sayang. Napakalaking perang nasayang. Tumigil kayo. Bakit? Naniniwala ka pa ring tataas ang stock na ito? Naniniwala ako. Si. Tumaya tayo. Siege. Anong taya? Kapag natalo ka, punta ka sa hotel mamaya para samahan mo ako. Ikaf. Bastos ka. Bakit? Wala ka bang tiwala sa lover boy mo? 4 na beses na siyang successful. Ngayon, hindi dapat mag-iba. Et saka. Related ang attitude niya. Siguradong may backup. Siege. Tatayan kita. Kapag natalo ako, titira ako sa kanya mamaya. Wow, malaking taya. Pero kung tataas ang stock na pinili ni Emario, ang engagement natin, void na. Ay Kao. Si Lo Jiawen, itong babaeng yelo. Palaging deadma sa akin. Ngayon para lang sa isang lalaki. Sasabayan mo ba ako sa pustahang ito? Ano? Tako ka na? Anong kinakatakot ko? Sa pustahang ito, siguradong matatalo siya. Siege. Sasabayan kita. Sister Jayawen, hindi maganda ito. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Okay lang. Naniniwala ako kay Emario. Lu Yavin, hanga talaga ako sa tapang mo. Ganitong pustahan ay tinatanggap mo. Hindi ko alam kung saan nagaling ang iyong bulan ng kumpiyansa. Mukhang ako ang mananalo ngayon. Lu Yavin, hindi ko alam kung makakatawa ka pa pagkatapos mong makita ito. PA. Paano nangyari ito? Naku. Ito ang market research report ng coffee beans. Ayon sa report na ito, ang international future sector ng coffee beans ay patuloy na bumababa at kahapon ay bumaba na ng 3%. Hindi posible ang ganitong merkado. May lakas ng loob pa na pumasok sa ganitong merkado. Nababaliw na talaga ito. Mas nakakatakot pa. Ang maingat na Boss Lu ay naging bulag din. Mr. Yu, Tingnan mo kung ano ang nangyayari. ang merkado ngayon ay napakasama. Nagkakamali ka ba? Ngayon mo lang naisip ang problemang ito? Medyo huli na. Maniniwala kayo sa salita ng isang walang kwenta. Ito ang kapalaran ninyo. Ang aksidenteng ito, Paano masasagot ni Tang Tiantian ang responsibilidad? Sa huli, baka kailangan niyang tanggapin si Young Master Zheng. Senior Yu, ano ang gagawin natin? May paraan pa ba? Ang pansamantalang pagbaba ay hindi nangangahulugang lahat. Baka kailangan lang ng isang pagkakataon para tumaas. Maghintay tayo. May resulta rin sa huli. Sa ganitong sitwasyon, tataas pa ba ang stock na ito? Oh, sobra ko bang na-overestimate ang kakayahan ko? Nakabang PA? Ang merkado ngayon ay napakasama. Maliban na lang kung may sakuna,
ang produksyon ng kape sa buong mundo ay maapektuhan maliban sa iyong Yunnan Coffee Beans. Baka sa ganitong paraan, posible pa rin itong tumaas. Posible rin naman yon. Mukhang kailangan kitang pasalamatan. Kung hindi dahil dito, baka hindi kita makilala sa buong buhay ko. Ito ay alerto para sa biglaang panganib sa merkado. Ang lakas ng alerto. May malaking pangyayari siguro. Hindi ito magiging ganito kalakas kung hindi. Boss Luo, ang Brazil Coffee Beans ay nakaranas ng sakuna. Yunnan Coffee, mukhang tataas ng sobra. Tutubi yan? Totoo, kakalabas lang ng balita. Kumakalat na ang balita sa lahat. Bilisan mo, panoorin mo ang balita. Global Coffee Crisis. Ang Brazil, pinakamalaking producer ng coffee beans ay Global Coffee Crisis. Nakaranas ng tagtuyot na bihira sa 100 taon. Biglang bumaba ang ulan ng higit sa 50%. Global Coffee Crisis. Kinumpirma NG Brazil Agriculture Department. Ang produksyon ng coffee beans ngayong taon ay inaasahang bababa ng 18%, pinakamalaking pagbaba sa huling 10 taon. Magkakaroon ng kakulangan sa global coffee supply. Naku po, malubhang tagtuyot sa Brazil. Tiyak na tataas ang presyo ng CAP. Global Supply Gap. Balitang parang pagsabog ng bomba. Ito ay isang malaking pagkakataon sa merkado. Umabot sa limit ang KC. Ilan kaya ang malulugi sa short selling? Paano ito nangyari? Kulang ang kape mula sa Brazil. Ang binili ni Luo Jiawen ay ang coffee beans mula sa Yunnan, hindi ba? Boss Luo, nabalif ang Yunnan Coffee. Nabaliw ang mga bumibili. Libu-libong order, tuloy-tuloy ang pagbili. At umabot na sa limit at sarado na. Maraming order. Mahigit sa 150,000 order at patuloy na dumadami. Ano? Totoong umabot sa limit. Paano ito nangyari? Mario, ang galing mo talaga. Na-predict mo pa itong sitwasyon. Ito ang pinakamagandang trading na nakita ko sa buong career ko. Talagang magaling ang mata ni Boss Luo. Kung hindi, paano niya mahahanap ang taong kagaya ni Mario? Ngayong araw, matagumpay ang kumpanya namin sa isang malaking laban. Team building, ako ang bahala. Okay? Ang galing. Kanina, iba ang sinasabi ng mga to, pero ang galing talaga ni Senior Yu. Kahit talo na, naibalik pa niya. Hindi pwede. Dikit ako ng dikit sa kanya. True. Akala ko wala ka ngayon sa shop. Ngayong gabi, ang dami mong dala na regalo. Kung hindi ako sasama sa'yo, parang ang sama ka naman. Kita. Anong kita? Nagpapanggap ka pa. Team building ngayon ang Deep Eye Company. Ang luga, hindi ba T-suggestion mo? Kung hindi, bakit nila pipiliin ang maliit na bar mo? Nung iminungkahi ni Boss Lo, na mag-team building, ako talaga ang nagsuggest na pumunta sa Voodoo Bar. Iniisip ko lang, hayaan nating sa atin mapunta ang kita. Alam mo ba kung magkano ang ginastos nila ngayong gabi? Ganito na lang ang kita ko ngayong gabi. Umabot ng higit sa 1 milyon. Wow, ang laki ng kita. Xiao Yu. Dati, palagi kong iniisip na hindi mo ako binibigyan ng pansin. Medyo nasasaktan ako, pero ngayon. Mukhang concerned ka rin pala sa akin. Gusto mo ba ng reward? Reward? Anong reward? Sabi ko sa'yo dati, ipapakita ko sa'yo. Ang bikini private photos. Pwede ba? Pero, kanina kasi nagmamadali ako, nakalimutan ko dalhin ang photos. Ganun ba sa susunod na lang? Kuya Yu, anong ginagawa ninyo dito? Tinitignan ko lang itong banga. Tingnan nyo. Ang banga na to, mukhang banga talaga. Banga na mukhang banga? Anong kalokohan yan? Junior, anong kailangan mo? Ako. Kuya, nagdugo ilong mo. Siguro tuyot lang ang panahon, hay. Junior, anong kailangan mo? Huwag mo ako alalahanin, sabihin mo lang. Ako. Gusto kang makilala ng mga magulang ko sa susunod na linggo, pwede ba? Gusto akong makilala ng tito at tita.
Sinabi ko sa kanila na ikaw ang tumulong sa stock losses. Kaya gusto kanilang pasalamatan ng personal. Pumayag ka ba? Siyempre, hindi pa din sila ang magpapakain. Sa susunod na linggo, ako ang kaya. Usapan na yan. Salamat, kuya. Kuya, punta tayo sa private room. Kakantahan kita. Sige. Ayun. Ate Ruo, una na kami, bye. Nag-meet na sa magulang, kailangan kao na ring mag-effort. Hindi ko pwedeng hayang maagaw siya ng iba. Ayos talaga itong si Xiaoyu. Parang nakataya tayo ng jackpot. Simula nang magtrabaho, siya 1 linggo. Lahat ng stock recommendations niya, tumaas ang value. Parang isa siyang investment genius na bihira makita. Mukhang, kailangan ko na siyang bisitahin sa bahay. Sir, si Xiaoyu. Parang hindi siya comfortable sa ganitong social gatherings. Kaya, Tama rin, para sa isang henyo tulad niya, normal lang na may pagkamayabang sa ugali. Kaya huwag na lang natin siyang istorbohin. Chairman, Maglagay ng mga tao na susubaybay kay Boss Yu. Sa pangkaaniwan, huwag ninyong istorbohin ang kanyang pribadong buhay. Pero, kapag may kailangan si Boss Yu, agad ninyong tutulungan ng buong puso. upo, naiintindihan ka o. Sage, umalis ka na. Naku. Hindi natin pwedeng pakawalan ang ganitong henyo. Ma'am, bakit po ninyo ako tinitingnan? May nakikita po ba kayo sa akin? Yavin, nakikita ka una single Karen. At si Xiao Yu naman, guwapo at may potential. Bakit hindi? Kami mag-set up para sa inyong dalawa. Ma'am, wala po akong ganyang nararamdaman para sa kanya. Ano biyayen, Jawan, ikaw, ay aking tinuruan, alam ko ang ugali mo. Nang husto. Hindi mo pinapansin ang sinumang hindi kasing galing mo. Pero kay Xiao Yu, ibang-iba ang pagtingin mo. Kahit anong achievement niya, agad mo akong sinasabihan. Kung sasabihin mong wala kang nararamdaman para sa kanya, hindi ako naniniwala. Pero kahit gusto ko siya, gusto kaya niya ako. Nandiyan pa si Tian-Tian sa tabi niya. Jiawen, kapag may taong gusto mo, kailangan mong lumaban, kung hindi, kapag nawala siya ng tuluyan. Huli na ang pagsisisi. At saka, kung magkatuluyan kayo, malaking bagay ito. Para sa Shentong. Ito rin ay, para hindi ko na laging alalahanin na baka maagaw siya ng iba. Chairman, ang schedule ni Boss Yu ngayon ay, magkikita sila ng pamilya ni Tang Tian-Tian. Nag-utos na ako ng sasakyan, at nag-book ng pinakamagandang restaurant. Nagkita na ba sila ng mga magulang? Si, alam ka una, subaybayan ninyo palagi si Boss Yu. At tulungan siya sa anumang kailangan niya. Sige. Si. Oy, Chairman Lee, ang chairman ng Zeng Group. Si Zeng Yao ay narito para bisitahin tayo. Gusto raw niyang makilala ang stock good ng ating kumpanya. Sige, paakyatin mo siya. Kuro, alis na muna ako. Boss Yu. Ako si Chairman Lee, special na inatasan para sa inyo. Driver at bodyguard, tawagin niyo na lang akong Lao Zhao. Ang restaurant para sa pagkikita niyo ng mga magulang ni Bisang. Inayos na ng kumpanya sa Lanchi Restaurant. Ito ang pinakamataas na klaseng restaurant sa lungsod. At doon, nag-arrange na kami ng sasakyan para sunduin sila. Ang paggamot ng kumpanya ay napakahusay. Opo, Boss Yu. Akala ko pa naman. Iilan ko ang mga magulang kasi para kumain ng seafood. Tuloy po kayo sa sasakyan. Anak, hindi ordinaryo ang boyfriend mo. Kanina, may batch ang sinakyan namin. At dito pa tayo sa napakaganda at mamahaling lugar kumain. Tatay, ano ba? You, senior ko. Hindi pa naman niya ako sinasagot ng maging girlfriend. Kailangan mong magsumikap kung kaya niyang mabilis. Ilabas ka sa problema, siguradong hindi siya ordinaryo. Tama na, ano bang hindi ordinaryo? Nagtanong-tanong na ako. Isang maliit na empleyado lang yun. Sabi nga intern pa lang. Ganito kalaki ang handa, ganito kamahal ang restaurant. Paano siya magiging intern lang? Et saka, kahit intern lang siya, basta mabuti siya sa anak ko, okay na. Anong silbi na mabuti kung wala namang kakayahan? Anak, payo ko sa iyo. Pag-isipan mong mabuti siyang Master Zeng. Maganda ang itsura, anak pa ng isang malaking kumpanya. Sandaang business na mas maganda kaysa sa senior mo. Nanay, ilang beses ko nang sinabi, hindi ko siya gusto. Naku, pwedeng unti-unting mahalin, makinig ka sa akin. Papawiin ko mamaya yung senior mo para tumigil sa paghabol sa iyo. Ikaw, mag-effort ka kay young Master Zhang. Yang intern na yan, hindi bagay sa iyo. Tama na.
Mahal, para sa akin, hindi mukhang. Ordinaryong intern yang zinyo niyang ziyu. HMP, ano naman kung ganong? Sa tingin ko hiniram lang yung kotse, nagpapanggap lang. Ganyan naman ang mga kabataan ngayon. Senior Yu, dumating ka na. Halika, ipakilala kita sa mga magulang ko. Tatay, nanay, ito si Yugo Anchao. Senior ko, Tito, tita, kamusta po? Hello Xiao Yu. Hindi dapat magkalapit ang lalaki at babae, Chan-chan. Huwag kang masyadong malapit sa ibang lalaki. Kung malaman ni Yang Master Zeng, masasaktan siya. Ma, Tito, tita, matagal na ba kayong naghintay? Tara, pasok na tayo. Nareserba ko na ang lugar dito mismo. Magandang araw po, EIE. Naku, sa pinakamagandang hotel na ito, nagpa-reserve ng ganitong malaking private room. Ang laki siguro na nagastos mo, Xiao Yu. Salamat sa pag-effort mo ngayon, basta masaya ang tito at tita. Tara Dune. Di ko inasahang ganito kaganda ang arrangement ng kumpanya. Ganito ba kaganda ang benefits sa empleyado dito? Wala na kayong masasabi ngayon, di ba? Kung ordinaryo lang ang background niya, makakapagpa-reserve ba siya sa pinakamahal na hotel ng ganitong klase ng private room? Pero hindi pa rin kayang pantayan si Yang Master Zeng. Hoy, Xiao Yu, sa edad mo ngayon, ang trabaho mo. Dapat maganda ang sweldo, di ba? Tito, totoo po, 1 linggo pa lang ako sa Deep Pupil Capital. Intern pa lang po ako ngayon. Ha? Intern ka pala talaga? Opo, tita. Gaya nga ng inaasahan ko, mas mabuti pa nga ito, ang ganitong klaseng tao. Hindi kayang ay, consider ni Xian. Xiao Yu, hindi kita zinizamunan pero. Nagsisimula ka pa lang sa career mo. Dapat nagfo-focus ka sa pagtatrabaho ng maayos. Huwag kang magpapanggap at magpapakitang gilas. Ikaw din ang mahihirapan sa huli, tama ba? Tama po kayo, tita. Tingnan mo, ang reservation pa lang ng private room na ito, plus ang renta ng sasakyan. Malaki na ang nagastos mo, di ba? Ang mga bagay na puro pakitang tao lang, walang kwenta yan. Mukhang wala ka ng matitirang pera sa bulsa mo. Para sa pagkain, di ba? Pero okay lang. Kami na ang magbabayad ng pagkain na ito, bilang pasasalamat sa iyo. Pagkatapos ng dinner na ito, mas mabuti na lang na limitahan mo ang pakikipag-usap kay Chan-chan. ma, Tumahimik ka, huwag kang maingay. Chen. Para sa akin, may punto naman si tita. Tita, pero ako na po ang bahala sa dinner na ito. Wag na, mahirap ka rin naman, kaya mo naman sigurong itreat kami. Waiter. Weiter, menyon ka po, mako-order na kami. Magandang araw po. Naipasok na po ang order ninyo, ihahain na po sandali. Ikaw ang nag-order ng lahat ng ito. Tita, sana po ay magustuhan nyo. Waiter, magkano lahat ng ito? Magandang araw po. Ang mga pagkain ito ay hindi kasama ang alak at service charge. 127,000 piso. Magano? 120,000? Nagnanakaw ka ba? Ano bang klaseng pagkain to? Karapat dapat sa 120,000, ma'am. Ang mga sangkap ng aming mga putahe ay lahat premium. Maaari kayong kumain ng walang alinlangan. Walang alinlangan? Halos 1 taon kong sahod ang isang kainan na to. Paano ako makakakain ng walang alinlangan? Sana noon pialang. Hindi ko na sinabing ako ang magbabayad. Ang batang to, walang control sa pag-order ng pagkain. Ano na ang gagawin ko? Sir, ma'am. Ito pong bote ng Romani Conti na nakakahalaga ng 37,000. Bubuksan na po ba natin? Buksan mo. Teka, huwag na yang alak. Na-order na, yan. Ano naman kung na-order na? Hindi pa naman namin naiinom. Hindi na pwedeng i-cancel? Et saka, kahit buksan mo yan, hindi ko kayang bayaran. Ma'am, huwag kayong mag-alala. Bayad na po ang pagkain. Ano? Tita, sabi ko na nga ba, hindi dapat kayo ang magbabayad. Kaya't mag-enjoy na lang po kayo. Ano NG sabi ka o? Nahiya ka tuloy. kuya, hindi mo kailangan gumastos ng ganito. Ang mamahal ng mga ito. Walang problema. Basta masaya ang tito at tita. Hindi naman ako gumastos. Kumpanya ang nagbayad. Xiao Yu, tagay tayo NG Tito. Tito, sobra naman po.
Ako po dapat ang tatawag sa inyo. Ang bait ng batang to at siguradong mayaman. Isang simpleng pagkain lang ang sosyal na. Ganitong klaseng manugang, kailangan kong kunin agad. Xiao Yu, bihira tayong magkita. Bakan gayon na lang. Natin pag-usapan ang petsa. Anong petsa? Ang petsa ng kasal ninyong dalawa. Naku, akala ko ba pasasalamat lang to? Bakit biglang kasal na ang usapan? Tama ba to? Tatay, ano nang sinasabi mo? Mali ba ako? Nakikita ko talagang bagay kayong dalawa. May gusto ka sa kanya, may gusto siya sa'yo. Humili na lang tayo ng magandang aw. Para sa kasal. Para mawala na ang problema ko. Bagay? Anong bagay? Bata pa ang anak ko. Mayaman ang dapat niyang mapangasawa. Isang intern lang siya. Bagay ba siya sa anak ko? Yu, hayaan mong sabihin ko ng diretso. Alam mo naman ang kalagayan ng anak ko. May nanliligaw sa kanya, si Zeng Chan. Hindi mo tagpia alam yun, di ba? Siya ang binata ng pamilya Zeng. Ang Young Master in Zhang Corporation. Mas magaling siya ng malayo kaysa sayo. Ma, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko naman sinabing gusto ko siya. Hindi ko talaga siya magugustuhan. Tumahimik ka. Ano ba ang alam Montag? Maging biyenan ng pamilya Zeng. Mas komportable kaysa sa buhay mo ngayon, walang pagkukusa. Wala kang kwenta. Ma, Aminado akong nagkamali ako sa'yo, baka hindi ka lang. Isang maliit na empleyado sa kumpanya. Pero ano naman? Wala kang kalamangan sa harap ni Zeng Chan. Kaya. Hindi ka namin pipiliin. Senior, hindi yun ang ibig sabihin ng pamilya namin. Si Mama lang kasi. Tiyan, huwag kang mag-alala, hindi kita sisihin, tita. Kahit na masakit ang mga sinabi ni tita ngayon. Pero may sentido naman, pero may isang bagay na hindi ako sang-ayon. Ano yun? Ikukumpara mo ako kay Zeng Jian. Grabe naman ang pang-insulto mo sa akin. Ano? Iniinsulto kita? Anong karapatan mong ikumpara sa iyong Master Zeng? Kilalang binata siya sa Ming Show. Intern ka lang sa kumpanya, anong laban mo sa kapital? Kahit mayaman siya, masama naman ang ugali niya. Masama ang ugali. Bakit mo nasabi yun? Tita, hindi mo pa alam. Noong nakaraan, isinama si Tian sa stock market. May utang na 50,000, siya ang may gawa nun. Kaloko-loko. Hindi ako naniniwala. Paano gagawin niyang Master Zeng ang ganun? Masamang bagay. Ang pinakamatalik na kaibigan ni Tian ay tauhan niya. Tian, isip-isipin mo. Simula pa ba si Liu Yutong? Ang nagturo sa'yo sa maring landas, pati yung loan. Siya rin ang nagrekomenda, di ba? Tama. Simula pa lang, si Liu Yutong. Siya ang nang-udyok sa akin na mag-stock. At lahat ng stock na nirecommend niya, bagsak. Nang gusto kong sumuko, pinilit niya akong mag-loan. Kahit ang loan agent, siya ang nagrekomenda, kaya lahat ng ito. Si Zeng Shan ang gago na yon. Simula pa lang, niloko na niya ako. Tama po, tita. Tingnan niyo si Zeng Shan. Stock trader siya, alam niya talaga. Ang ilang inside information. Kaya niya pinakakitaan si Tian. Para laging tama ang timing sa mga stock na yon. Gago talaga siya. Buti na lang nakilala ko si Kuya Yu. Kung hindi, binebenta na ako niyan ngayon. At nagpapasalamat pa ako sa kanila. Huwag kang magsalita ng ganyan. May ebidensya ka ba sa sinasabi mo? Kahit tutuman, dahil lang yun gusto niyang Master Zeng. Kay Tian. Gusto niyang makuha siya. Natural lang yon. Nanay, paano mo nasabi yun? Ano ba talaga ako sa'yo? Si Young Master Zeng ang gusto kong manugang. Wala nang iba. Hindi pwede. Hindi ako magpapakasal. Kay Zeng Chan na gago. Talaga? Hindi ikaw ang masusunod. Anong ginagawa mo rito? Restaurant K.O. Tu, kahit saan ako pumunta. Pwede K.O.P.A. kayong. Itapon lahat dito. Isang salita ko lang yan. Young Master Zeng, ikaw lang ang gusto kong manugang. Dinala ko lang itong lalaking to para makita ko kung sino talaga siya. Na nagpabalik-balik sa anak ko. Ngayon ka lang nakita. Hindi siya karapat-dapat sa anak ko. Ikaf lang ang bagay, Young Master Zeng. Ikaw, bata, sa teritoryo ko. Nililigawan ang babaeng para sakin? Ang kapal Montag. Wala namang pangalan mo dito. Hindi ko alam kung bakit binigyan ka ng malaking suporta ng Deep Upil Capital. Pero intern ka lang.
Walang karapatan sa hab ko. Magpasikat. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Halika, Dilan Montag sapatos ka o papatawarin kitang gayon. Zengshan, sobra ka na. Teritoryo ko to. Gagawin ko ang gusto ko. Ano? Gapang ka rito. Dilaan mo sapatos ko. Kung hindi, gagapang ka palabas. Ang inay nakakaabala sa pagkain ko. Hinampas mo ako? Gustong gusto mong mamatay. Saan ba galing ang kakayahan ng batang ito? Nakapagpadala pa ang Deep IA Capital ng ganitong kalakas na proteksyon para sa kanya? Mukhang magaling ka lang sa salita. Sige, kung ganong. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ano ang utos Montag, Young Master Zeng? Itaboy mo siya. Pati sila, palabasin mo sila dito. Simula ngayon, hindi sila papapasukin sa restaurang ito kahit kalahating hakbang. Yung Master Zeng, wala kaming kinalaman dito. Lahat ito ay kasalanan ng batang ito. Kung gusto mong palayasin, siya na lang ang palayasin mo. Sarahan mo rin ang bibig mo, baka maasar ako. Lahat kayo, lumabas na kayo dito. Ano pang hinihintay nyo? Kumilos na kayo. O manhin, yung Master Zeng, 10 minuto ang nakalipas. Ang Lancy Restaurant ay binili na ng buo ng Deep IA Capital at ibinigay bilang regalo kay Emario. Kaya hindi ka na ang may-ari ng restaurant. Si Emario na ang bagong may-ari. Ano? Batang ito. Paano mo ito nagawa? Paano mo napagastos ang Deep IA Capital ng ganito kalaki para sa iyo? Siguro naramdaman nilang karapat-dapat akong paglaanan ng puhunan. Sige, huwag mong isipin na wala akong magagawa sa iyo. Hintayin Montag. Maami pa tayong pagkakataon. Sa uli, mapapasakamay ko rin ang lahat. Payo ko sa'yo, mas mabuting alagaan mo ang sarili mong stocks. Sa tingin ko, ang stock ng Zeng Group kamakailan. Hindi maganda ang takbo. Batang ito, kailan ka naging interesado? Sa stocks ng Zeng Group? Ang Zeng family, laging nasa tuktok. Hindi magtatagal, magiging number 1 financial group sa Southern Province. Hindi imposible. Sige, ang langit ay hindi laging maaliwalas. Payo ko sa'yo, Young Master Zeng, ingatan mo ang sarili mo. Hello, Dad, ano ang nangyari? Xiao Xian, may tsunami sa Pacific. Nasira ang karamihan sa ating overseas warehouse. Ang stocks ng Zeng Group, bumagsak ng 50%. Ano? Paano ito nangyari? Xiao Tian. Ngayon, tanging ang misteryosong stock god ng DI Capital ang makakapagligtas sa Zeng family. Sinasabing ang stock god na ito ay may kakayahang magdesisyon ng buhay at kamatayan sa isang salita. Ang apelido ng stock god ay Yu. Kilala mo ba siya? Mabilis, lumapit ka sa kanya. Payo ko sa'yo, mas mabuting alagaan mo ang sarili mong stocks. Sa tingin ko kamakailan. Hindi maganda ang takbo ng stocks ng Zeng Group. Hindi maganda. Oy. Xiao Xian. Boss Yu, pakiusap, tulungan mo kami. Iligtas mo ang stocks ng Zeng. Sarili mong kasalanan, hindi kita matutulungan. Ikaf. Young Master Zeng. Yu, aking kamalyan, wala akong malas. Huwag kang magalit sa akin. Tito at tita. Kayo na lang. Senior you. Pasensya na, Senior you. Maraming problema ang dinala ko sa iyo ngayon. Pero hindi ko naman ginusto ang mga iyon. Alam ko, hindi kita sinisisi. Senior you, pwede ba akong manatili sa iyo? Ako.
Gusto kong maging girlfriend mo. Ang pangarap ko na maging girlfriend ang campus beauty, matutupad na. True. Bata, sabi mo uwi tayo sa bahay ko. Ipapakita ko sa iyo ang bikini ko. Gusto kitang i-date. Hindi, senior you ay akin.